Unrealistic na kumpara dito, kumpara dyan. Sino ang dapat bumalik sa kanilang dalawa? Sino may karapatan na bumalik at dapat talagang bumalik sa Miss Universe Philippines 2026? At hanggang ngayon, bitter pa rin sila kasi hindi nila matanggap na nanalo siya. Hello guys, this is Roderick Cruzabala. Let's talk about beauty pageant. Hello everyone, welcome back to my channel. This is Roderick Cruzabala and today's video pag-usapan natin ang mga iba't ibang balita, iba't ibang mga nakikita natin sa social media na medyo nakakaumay, nakakainis. Hindi nila matanggap kung ano yung mga nangyayari na at dapat tanggapin na lang. Bago tayo magsimula guys, if you're new to my channel, if you want to support my small channel, just click the subscribe button and huwag kakalimutan ng notification bell para hindi nyo ma-miss ang aking mga susunod na uploads every time about beauty pageants. I would like to give my opinion para sa mga kumakalat sa social media. Alam mo naman, napaka-toxic ng social media. In all honesty, this blog or this kind of blogging, medyo nakakaumay din, di ba? So minsan parang paulit-ulit na lang, minsan parang ano ba, kailangan ko bang gumawa ng video, kailangan ko bang mag-react, kailangan ko bang gumawa ng opinion, dahil alam naman natin na hindi naman lahat ng mga nanonood ngayon dito sa akin is talagang matatanggap ng mga bawat manonood. But I really do appreciate for tuning in, for watching this video, and if you think that this is not the video for you, feel free to skip and watch another video. Ano nga ba yung pag-uusapan natin today? So pag-uusapan natin today is Atisa Manalo versus Weena Singh. Weena Prabinar Singh and Atisa Manalo. Marami akong nakikita mga videos na kinukumpara sila. Okay, kinukumpara si Atisa at si Weena sa isa't isa na wala namang kinalaman yung bawat babae na to sa mga issue ng mga fans. Okay, so take note guys, Weena hindi pa siya nanalo sa national. Nanalo siya like 2 days, 3 days ago para sa local pageant na magbibigay sa kanya ng right to compete sa national pageant sa Miss Universe Thailand 2025. Nanalo pa lang si Weena sa Miss Saribaru, Miss Universe Saribaru, Thailand, which is yun nga magbibigay sa kanya ng rights to compete para sa Miss Universe Thailand 2025. And if ever manalo siya, then she is going to compete para sa Miss Universe 2025 na gaganapin nga sa bansa niya, sa Thailand. Ang nakakapagtaka is talagang walang humpay na pagkukumpara kay Atisa Manalo at kay Weena. Okay, so Weena just won the local pageant para sa national. And Atisa Manalo, nanalo na siya ng national and she is set to compete sa Miss Universe 2025. Ano nga ba yung pinuputok ng butchi ng mga ibang fans against Atisa Manalo na hindi matapos-tapos na pagkukumpara? Isa dito is sinasabi na mas maganda daw si Weena kaysa kay Atisa. Well, let's just wait until manalo si Weena sa national, sa Miss Universe Thailand. Isa pa na sinasabi nila is mas matalino daw si Weena kaysa kay Atisa. Then let's see pag nanalo nga siya sa Miss Universe Thailand and let's see kung paano sila magko-compete against neck to neck sa Miss Universe 2025 if ever manalo si Weena. Atisa Manalo and Weena, they are two different beauties. Okay, magkaiba sila ng ganda. Kung sinasabi nila na mas maganda si Weena, well, beauty is subjective. Pwede kong sabihin na mas maganda si Atisa dahil yung ganda ni Atisa ang sinasabi ko or feeling ko na mas maganda. While sinasabi nila na mas maganda si Weena kasi yun yung mas maganda para sa kanila. Siguro mas matangkad si Weena. Definitely, I think she is more than like 5'10" or something. But hindi naman magpapakabog si Atisa Manalo. Okay? But the point is, hindi pa nanalo si Weena para ikumpara si Atisa Manalo at si Weena Prabinar Singh. And also ngayon pa nga, hindi pa rin naman talaga makikita kung ano ba talaga yung magiging laban nila if ever manalo si Weena sa Miss Universe Thailand. Makikita pa rin natin na talagang susuportahan niya ng bawat countries, especially. I think that Atisa Manalo has a lot of followers, supporters from Thailand, and makikita natin yan comes Miss Universe proper kung talagang nandun pa rin yung support ng mga Thai kay Atisa Manalo. And ganun din kay Weena, if ever manalo siyang Miss Universe Thailand, definitely marami siyang supporters. Since kinukumpara nila, then ikumpara na lang din natin. Okay, Weena joined 4 times. Okay, this is her 4th time para mag-compete sa Miss Universe Thailand. If ever manalo siya sa Miss Universe Thailand, then it's going to be a successful year para sa kanya. But 4th time para sumabak sa Miss Universe Thailand. Atisa Manalo, 2nd time sumali siya sa Miss Universe Philippines and nanalo siya. Okay, considerably, siyempre siguro gusto niya isama yung kanyang past experience like sa Binibining Pilipinas, sa Miss International, sa Miss Cosmo na talagang halos talagang hindi naman lahat ay masaya sa result. But of course, that's how it is. Okay, but yeah, so speaking of perseverance, pareho silang may perseverance
chance, pareho silang hinahabol ang kanilang pangarap na makapag-compete sa Miss Universe. But let's see. Okay, so let's see ever manalo si Vina, then doon tayo talagang magkumparahan. Okay, dahil for now, there's no point na pag-ikumpara dahil Atisa Manalo won the national pageant, won the national title of Miss Universe Philippines 2025 while Vina is still on it. Hindi pa natin sure kung ano magiging fate niya sa Miss Universe Thailand 2025. Isa pa sa topic na pag-uusapan natin ngayon is sino ba yung dapat bumalik sa Miss Universe Philippines? Isa na dyan is syempre si Iliana Marie Aduana. Okay, so isa sa talagang sinasabi nila na dapat bumalik or dapat daw mag-compete sa Miss Grand International or Miss Grand Philippines, which marami tayong mga nakikita na is this going to be a sign? Sabi nila, ito ba a sign na sasali siya sa Miss Grand Philippines? Dahil para sa akin, I think that yung ganda niya, yung kanyang kaseksihan ay para sa Miss Grand International. But of course, syempre, pwede din naman siya sa Miss Universe. But yun lang kasi talaga, ang pinaka-downfall niya na talaga naman kung i-consider mo is talagang advantage niya. But yun nga kasing super talino niya, super galing ng magsalita na para siyang nasa politiko. O para siyang nasa politics. Para siyang kung magsalita is talagang, alam mo yung nawawala yung pagiging pageant-ish vibe. Okay? At is a good point. But still, alam mo yung parang pag makikinig ka, syempre parang nandun pa rin yung beauty, nandun pa rin yung parang relate ka. And kung sakaling sasali pa rin ulit si Iliana Aduana sa Miss Universe Philippines, gawin yung mas relatable, mas personable, mas layman yung mga words na gagamitin niya dahil para mas adaptable, para maramdaman ng masa. Okay? Kasi hindi naman lahat ng nakikinig sa kanya is mga ganun yung words na alam sa English, di ba? But still, it's a good point na matalino siya, na magaling siya, but sana lang mas relax siya next time if ever sasali siya sa Miss Universe Philippines 2026. I-feel niya yung moment, kagaya ng ginawa ni Atisa na talagang mas relax siya. Talagang mas makikita mong natural pa rin na tao pa rin siya. Hindi siya manikin na naglalakad sa stage na hindi siya, alam mo yun, ganun kasi yung image na nabigay niya sa akin. Siguro ganun din yung image na nabigay niya sa mga judges or sa organization or whatsoever. But yeah, so isa pa sa dapat daw bumalik is si Winwin Marquez na despite na sinabi niya na last na ang pagsali niya ngayon sa Miss Universe Philippines, marami pa rin nagsasabi na isa pa daw and talagang may chance daw siya sa Miss Universe Philippines or para sa Miss Universe. Ang disadvantage lang kasi kay Winwin is may asawa at anak na siya. Okay, yung ibang countries like Venezuela or ibang Latin, nagpadala na sila ng may anak at may asawa. Nag-excel si Miss Venezuela, winning the second runner-up or third runner-up, if I'm not mistaken, or fourth runner-up. Definitely pwede, but ang tanong is, ready na ba ang Miss Universe Philippines organization? So I think that the main reason kung bakit hindi siya napili or hindi siya yung nanalo is hindi pa ready yung Philippines. Hindi pa tayo handa na makipagsabayan doon sa trend na pwede na yung may anak at may asawa. So if ever babalik siya and if ever talagang ready na ang Miss Universe Philippines organization to let her win, then she gonna win. But we don't know. We don't know exactly what will be the reason or if ever sasali siya at kung hindi siya manalo ulit. We don't know. But it could be that Miss Universe Philippines organization is not ready. Isa pa sa sinasabi nilang bumalik daw is si Miss Laguna. Super ganda naman talaga niya, di ba? In all honesty, siya yung may pinakamagandang katawan. Siya may pinakamagandang supermodel, beautiful body. Okay? Although kasi ang downfall niya, especially doon sa finals night, sa coronation night ng Miss Universe Philippines, is hindi siya nagpalit ng aura. Parang same from the beginning, ganun yung aura niya. So parang natuyot siya na parang hindi na siya nakapagbigay ng ibang rekado, ibang ingredients. Alam mo yung parang paulit-ulit na lang yung looks niya. And I think that kasi nakikita ko natin yun sa mga interview video, introduction, ganun. The way she speak is parang masyadong malamya. Okay, so walang masyadong impact yung speaking skills niya. Also, syempre, hindi naman, I'm not going to bash her or to say na hindi siya magaling sa English dahil ako, personally, I'm not really good in English. I'm just trying to speak in English kasi meron akong subscribers or nanonood na
mga ibang lahi, okay? Just for them to at least understand bit by bit. But I think that yon yung kailangan baguhin or improve ni Miss Laguna. Yung speaking skills, communication skills, and yung kanyang styling na dapat magbigay siya ng konting iba't ibang putahe. And I think yun lang. So yun lang yung masasabi ko para sa video na to, para sa iba't ibang mga nasasagap natin na nakikita natin. So mga kaganapan, everything about beauty pageant, and I hope you guys stay safe. And sana nagustuhan nyo yung video na to, and thank you very much for watching. Bye-bye. Hello guys, this is Roderick Cruzabala. Let's talk about beauty pageant. She is amazing. Her qualities and beauty, wow. This is Roderick Cruzabala. Thank you for watching.